Scammer alert. Pag ang seller ng ibon walang papel, scammer ba yan? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel, at kung bagong viewers po kayo at napadaan po kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So yung pag-uusapan natin mga kahabi ay regarding po sa scammer alert. Alam naman natin sa social media na maraming mga scammer. So ano nga po yung magiging batayan natin na scammer nga po ang isang tao? So yun po yung ating pag-uusapan. Lalo na po napakainit ng topic ng isang kahabi natin na nag-post ng scammer alert. Pag ang seller ng ibon walang papel, so scammer na po ba yan? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. At ganun din po, siyempre merong na open at meron ding nasaktan doon sa post ng ating kahabi. So pag ang buyer ng ibon di kailangan ng papel, maritime yan. So yun po yung post niya. Good luck mga kaibon. So basahin muna natin yung komento at reaction ng ating kahabi doon sa ipinost ng ating kahabi sa social media. So talaga pong merong tayong medyo gugulo sa ating isipan kung ano ba yung nagiging batayan natin na scammer ang isang tao. So ito po yung komento na ating kahabi na si Bird Hub Aviary. Ano tawag sa mga buyer na hindi kailangan ng papel? Scammer din ba? Kasi 8 of 10 of buyer ayaw may papel kasi daw di naman nila kailangan, and mas mura pag walang papel, which is risky sa part ng mga buyer and seller. So yun nga ang komento niya. So ano nga ba ang matatawag natin sa mga bibili naman na walang papel? Scammer lang ba? Scammer din ba? Dahil doon sa post ng ating kahabi na pag nagbenta ka na walang papel ay scammer ka raw. So yung pagbibili ka na walang papel, scammer din ba ang tawag sa inyo? So yun po yung tanong at komento ng ating kahabi na si Bird Aviary. So marami nga talaga tayo mga kahabi na nag-aalaga ng walang mga dokumento or walang mga papel. So ang tawag din ba sa kanila mga scammer? So but of course doon pa din tayo sa may papel, talking about legality. So yun naman talaga ang tama. Sa paglegal, dapat meron tayong papel. But not all breeder can produce one. Only wildlife farm permit holder lang pwede mag-issue niyan. So pwede rin naman mag-issue ang Certificate of Wildlife Registration o yung CWR. Ngunit meron siyang limitasyon lamang. Doon lamang sa mga progenies na mga non-CITES species. So yun po, sa wildlife permit ay medyo malawak po yung kanilang masasakupan regarding po sa pagbebenta ng mga species. So ito rin po yung komento ng ating kahabi na si Manuel L. Reyes. Di lahat ng walang papel scammer na. Pag ganyan pala, lahat ng nandito scammer na mas marami kaysa walang papel. Dito ang scammer yung sobrang baba ng presyo, binibenta at diniliver lang transaction. So yun naman po yung paliwanag ng ating kahabi na si Manuel L. Reyes sa kanyang komento at reaction doon sa post ng ating kahabi. So dito sa group na to, so lahat nagbebenta ng walang papel. So lahat na raw ba sila scammer na? At ang basihan niya naman sa sobrang baba ng presyo ay nagbebenta ay scammer din. So sa kahabi ang masasabi ko lang, doon sa babang presyo ay hindi naman matatawag natin kung scammer, dahil kung ito mababa ang presyo at meron naman nakabili, so hindi po scammer ang tawag doon. So mamaya papaliwanag ko
kung ano ba yung scammer, ano ba yung tunay na scammer. So ito din po yung reaction ng kahabi natin na si Frederick Moso. So di po lahat, so tama nga naman doon sa komento nating kahabi na si Frederick Moso, hindi naman lahat na nagbebenta ng walang papel scammer na. So dapat meron tayong wag naman nating i-generalize na nagbenta lang wala lang papel scammer na. So dapat meron tayong nagiging batayan kung bakit nga ba nagiging scammer ang isang pagbebenta ng ibon. So mga kahabi, magbabahagi tayo kung ano ba ang ibig sabihin ng scammer. So marami kasing nagsasabi, lalo sa social media, na hindi lang nagkaintindihan ay scammer na ang tawag sa kanila. So ano ba ang scammer? Ang scammer ay tumutukoy sa taong mandaraya, manloloko na gumagamit ng iba't ibang paraan para makahingi, makahikayat o kumuha ng pera o impormasyon mula sa ibang tao sa hindi patas o illegal na pamamaraan. So yun po ang scammer. So dito sa topic natin, sa post ng ating kahabi ay scammer alert. Pag seller ng ibon walang papel, scammer na yan. So mali po yan. Disagree po ako. Marami tayong masasaktan dyan. So ang ibig sabihin, ang mag-iibon na nagbenta ng ibon na walang papel, scammer naman siya. Kung legal naman, may bumili naman, legal yung kanyang pagbebenta, meron na kang transaction, ngunit wala lang papel, alam din ng bumili na walang papel yung kanyang binili na ibon. So ibig sabihin, hindi yan scammer. Ang scammer po ay yung tinaraya ka, niloloko ka, sabihin mo na ito yung ibon, meron tong papel, ngunit nung inaccept ng buyer ay wala namang kasamang papel. So yun po ang scammer, nanloko siya, nandaraya. Isa pa, yung binebenta ng mga mutation, kinakargahan, tinatawag na boy karga. Okay po, so sinasabi nung mutation na ito, ngunit nung sinuri ng bumili ay walang lumalabas na sinyales na yun ang kanyang mutation. So ito rin po isang uri ng scammer, niloloko, pindinaraya yung kanyang buyer. So dito sa topic natin, yung walang papel po ay hindi po yan matatawag na scammer. Siya lang po ay nagbenta ng walang kaukulang dokumento. Ang sabi pa ng kahabi natin na nagpost, pag ang buyer ng ibon di kailangan ng papel, maritime yan. So hindi naman siguro lahat ng bumibili ay nangangailangan ng papel, dahil meron talaga silang mga senaryo. Hindi natin kasi masasabi kung ano yung kanilang pangangailangan, ano yung kanilang kondisyon, ano yung kanilang sitwasyon sa buhay. So wag po tayo sanang maging judgmental sa pagbebenta ng mga ibon na walang papel. Hayaan natin makapagpaliwanag sila kung bakit nga pa hindi sila nakakakuha or hindi nila ipaparehistro yung kanilang ibon. So ganito rin po yung komento, reaction na ating kahabi na si Junior Print. Scammer agad, hindi ba pwedeng ay lang bumili sa'yo? Pwede po yan, medyo correct po siya si kahabi. Wag natin pilitin ang mga buyer kung gusto saan nila bumili. Meron po tayong kalayaan, meron po tayong freedom kung saan tayo bibili ng ibon. Gusto natin bumili sa walang papel, so be it, gusto po nila yan. Huwag natin silang takutin. Kung gusto natin mag-advise lang po tayo sa tamang pamamaraan. So ito rin po yung reaction at komento ng ating kahabi na si Mark O. Santos. Puro scammer pala nandito, kung ganyan beses mo scammer. So yun po ang reaction. Tama nga naman, kung nagbenta lang tayo ng walang papel ay scammer ba ang tawag sa atin? So wag natin i-generalize na scammer pala lahat na nag-aalaga
na at nagbebenta ng walang papel. So marami po tayong masasaktan. Sabi nga ng kahabi natin na reaction niya si Unensam Mini Every, maganda ang intensyon, mali lang ang ginamit ng mga salita. Tama po, agree po ako dyan. So kung concern po ang ating kahabi na nag-post nito, dapat nasa maayos na post, nasa ayos na pananalita. Hindi niya generalize na lahat ng walang ibon ay walang papel ay scammer na. So kung may concern tayo, sabihin po natin. Sa tama po yung aking content regarding po sa buhay mag-ibon, sa legalisasyon, marami rin po akong topic regarding po sa mga maritime police, sa DNR, kung paano magparehistro, paano kumuha ng permit. Pero hindi ko sinasabing ito ang gawin nyo. Ako lang ay nagbabahagi. So ang mamimili na po, ang magdidesisyon na po, yung makakakinig nito ng ating napag-usapan regarding po sa buhay mag-ibon. Sila po ang magdidesisyon. Yun po ang ating hangarin naman dito, na makapagbigay ng mga impormasyon, makapagbigay tayo ng nararapat at naaayon sa batas na pinatutupad ng DNR. Ano ba yung tama? Kung ano yung tama, sundin natin. Kung ano yung gusto natin, sundin natin. So be it kung ano po yung nasa decision natin. So ito rin po yung komento at reaction ng ating kahabi na si Erickson David. Porque may papel ka na, di ka na scammer. Di lahat ng walang papel na nagbebenta scammer. Huwag mong sabihin ang mga nagbebentang walang papel scammer. Tama po, agree po ako dyan. Huwag po tayong mag-generalize, huwag tayo maging judgmental. Kung nagbenta sila ng walang papel, so sila naman ang haharap sa mga consequence na mangyari sa kanila. Kung nag-a-advise tayo, mag-advise po tayo in the proper way. Huwag po tayong maging conclusive sa mga pinopost natin. So kung gusto natin ng magkaroon ng legality, so bigyan natin sila ng panahon, bigyan natin sila ng tamang kapamaraanan para makapag-desisyon sila sa mga legal na pag-aalaga. Lahat naman natin gusto sa legal na pamamaraan. Pero minsan meron tayong mga sitwasyon na nahihirapan tayo i-process yung ating mga papel. Ganun din yung komento nating kahabi na si Tin Nibara. May seller na legit kaso walang papel, nahihirapang kumuha ng permit o na-decline. So yun po yung nagiging dahilan na nahihirapan silang kumuha, na kinukulang sila ng mga requirements or na-decline yung kanilang application. So wag muna tayong magja-judge sa mga nagbebenta ng mga ibon na walang kaukulang mga dokumento. Ngunit bagkos sabihin natin kung ano yung kakaharapin nila na posibilidad na mangyari sa kanilang pagbebenta ng walang kaukulang mga dokumento. Baka makaharap sila ng mga maritime police, so meron silang consequence. Nasa kanila naman po yung consequence. Tayo nagpapaalala lang tayo kung ano yung kakaharapin nila. If ever na mahuli sila, maaari po silang magmulta or may kakaharapin sila mga penalties, multa at imprisonment. So yun po yung ating may advise. So yung decision nasa kanila naman po. So ingat-ingat na lang po tayo mga kabi. Hindi po ako side ng doon sa mga walang papel. Hindi rin po ako side dito sa may mga papel. Sa atin, nasa gitna lang po tayo, nagbabahagi lang po tayo sa mga kapwa natin na mga mag-iibon na maging pareha sana ang ating mga turingan. Pareha sana yung ating mga pagtingin bilang mga mag-iibon. Kung meron man mga senaryo na hindi pa natin na aabot, so yun lamang po ang ating maibabahagi para sa unti-unti na kapamaraanan ay makuha na po nila yung mga kailangan nila para sa kanilang pag-a-apply na mas maging legal ang kanilang pagbebenta. So ano ba yung tunay na scammer? Sino ba ang tunay na scammer? So dapat kilalanin natin, alamin natin kung paano tayo na-scam. So ang scammer ay tumutukoy sa taong mandaraya o manloloko. So tandaan po natin mandaraya at manloloko. Pinapangakuan tayo ng mga ganito ganyan, ngunit hindi naman pala totoo.
So yun po ang scammer. So pag nagbenta ka ng ibon na walang kaukulang papel at mayroon namang bumili at natanggap niya yung ibon, hindi po scam yun. Bumili ka lang ng walang kaukulang dokumento at nagbenta ka lang ng wala pong kaukulang dokumento. So hindi ka nandaraya, hindi ka nanloloko, dahil pares nyo naman po alam na yung ibon ay walang kaukulang papel. Na ang scammer pa ay gumagamit ng iba't ibang paraan para makahingi, manghikayat o kumuha ng pera o impormasyon mula sa tao na hindi patas o illegal na paraan. So yun po ang scammer, hindi patas at illegal na pamaraan. So kung patas naman po yung ating pagbebenta, patas naman yung bumili, so wala pong scam dyan. So ingat-ingat po tayo para hindi tayo ma-scam. Kung gusto natin bumili ng ibon na walang papel, so be it, sa inyo naman po yan. Ang sa amin lang nagpapayo, nag-a-advise na sana nasa legal tayo sa pag-aalaga. So yun po, hope mayroon tayong mga natutunan sa ating topic kung ano ba yung tunay na scammer. Sino ba ang tunay na scammer? Hindi lahat ng nagbebenta na walang papel ay scammer. So hindi po ako agree dyan sa post ng ating kahabit. So ganun pa man, hope mayroon tayong mga natutunan, at kung nagustuhan nyo talakayan na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating kahabi na patuloy na sumusuporta. Mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At si kahabi Eldren Jerry Sano, shoutout po. Si Jeffrey Di Goma Jano, shoutout po kahabi. Si Dave CG, CG, at si kahabi Dong Maklop, shoutout po sa inyo. Si Glenn, si Narlo, shoutout po. Si Tita Nix, shoutout po. Si Tin Nibara, shoutout po ma'am. Si Jerome Beron, shoutout po. Si Nico, shoutout po kahabi. Si Nels Garcia, shoutout po kahabi. Si Gani Abante, shoutout po. Alido Tong, shoutout po. Last but not the least, si Charlie Sibilia. Maraming po salamat sa inyong suporta. At last but not the least, si Steven W. Shoutout po sa iyo kahabi. Steven, maraming po salamat sa inyong pagtulong. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa scammer, kung sino ang tunay na scammer at paano tayo ma-scam, para maging aware sa atin at hindi tayo ma-scam. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.